Unang-una, the LTFRB will issue a memo circular the next week or so on the installation of speed limiters. These are mechanical gadgets that are attached to the engines and transmissions of buses that will physically limit the maximum speed that these buses will be allowed. The first phase of this will be for Metro Manila buses only. Linawin ko lang na ito'y para sa mga bus na pumapasada sa loob ng Metro Manila. Hindi pa kasama dito or hindi kasama dito yung mga provincial bus na pumapasok sa Metro Manila dahil nandito yung kanilang terminal. Okay, so yung pinaka-first phase, malinaw na malinaw, is yung pumapasada sa loob ng Metro Manila. Within Metro Manila to within Metro Manila yung kanilang trapeza. Ang speed limit will be 40 kilometers per hour. Okay? Dahil kung talaga namang pumapasada sila at hindi sila manlalakaw ng mga bus stop, wala namang pagkakataon na humigit pa sila sa 40 kilometers per hour. Mababawasan or mahihinto natin itong mga kaskasero, yung mga gumagamit ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na lane dahil nangangarera sila tungo sa susunod na bus stop. So, ang pinakamabilis na matatakbo nitong mga bus na ito within Metro Manila will be 40 kilometers per hour. Ang implementation nito will be in the course, will be staggered, phased in, percentage-wise sa kanilang total number of buses between now and the year-end. So ang target is by the year-end, 100% ay compliant na. Shortly after itong Metro Manila, pag nasimula na ito at maandar na, lalabas na yung MC for the provincial naman. Okay? Ini-face by face natin ito para maayos ang pag-i-implement. Kabahagi ng memorandum circular yung mga penalties na kung nakita na na-tamper itong mga speed limiter na ito or walang speed limiter, there will be, ulitin ko, lilinawin ito there will be fleet-wide penalties. Ibig sabihin, hindi lang isang bus ang mapaparusahan or isang bus lang ang penalty. Fleet-wide. No? Para kasama natin yung mga may-ari nitong mga fleet na ito na magsisiguro na nasa maayos at effective itong mga speed limiter na ito.